Tama po, di ba? We are in the third Sunday of 2025. Yan. Ramdam nyo na po ba na 2025? Hindi pa. May iba na parang, di ba? Naalala ko nung ako po yung estudyante pa, pag ganitong panahon, ang susulat ko pa sa papel niyan, 2020. Di ba yung the last year pa? Kailangan mo pang oh yung nga pala, next New Year na nga pala. Di ba? Kailangan pa ng adjustment. Right? Pero, I don't know, siguro minsan pag di ba, mga adults na, minsan mabagal, minsan ang bilis, di ba, ng panahon, pero salamat sa Diyos na siya ay tapat pa din. Amen? So ngayong hapon pong ito ay ipagpapatuloy ko lang yung, siyempre, yung mga preaching natin the past 2 Sundays. Ano po bang watchword natin this 2025? Ano yun? Unshakable faith. Di ba? In English, unshakable faith. Siyempre sa Tagalog, yun nga sinabi natin na hindi na matitinag na pananampalataya. Di ba? Or unshakable faith. And gusto ko pong mag-build dun sa shinare ni Pastor Edwin nung isang linggo. And in line dun sa shinare din ni Pastor Giselle, this English service, itong ngayong umaga. So, kung meron po kayong time, panoorin nyo sa online din, yung preaching ni Pastor Giselle. Kung may time kayo. Basahin po natin sa Genesis 15:5. Ito yung shinare ni Pastor Edwin last Sunday. Subalit sinabi ni Yahweh, ito ba yung story ni Abraham, di po ba? Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Verse 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mamibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Tapos, sa Genesis 22 naman, verse 16 to 17, sabi diyan, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh. So, ang Panginoon ang nagsasabi nito kay Abraham. Sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Diba? Sabi nga ni Pastor Edwin, diba, na yung bituin ay parang reminder sa gabi. Pero yun namang mga buhangin ay naging parang reminder naman sa araw. Diba? Kung ano yung sinabi at pinangako ng Panginoon para kay Abraham. At nung iniisip ko yon, di ba sa ating buhay, kung iisipin natin, lahat ng, hindi naman lahat, pero may mga bagay sa buhay natin na palaging merong storya. Di ba? For example, ito mong suot ko ngayon. Di ba? Hindi siya normal na, dito ang aking mga normal na pananamit. Di ba? Ang storya kasi nito, yung mga kaibigan ko, bumili sila ng gantong itsura din na damit. Dahil, yun nga, kaibigan ko sila, bilhan na rin nila ako. Yan. So lahat kami, meron kaming gantong damit na pare-pareho. Hindi ko alam, parang parehong kulay ata. Pero, di ba, yun yung storya nung suit ko ngayon. Siguro kung tatanungin ko yung iba sa inyo dito, di ba, na ano bang storya ng, di ba, nung suit mo ngayon? O maaring may iba sa inyo na siguro medyo malungkot kayo pumuntang church. Diba? Anong storya ba? Right? Or sa bahay natin, sino sa inyo nakapagligpit na ng mga Christmas decorations? Sino? Yan. So yung iba, nandun pa din yung mga, walang dekorasyon, di ba? Right? And di ba, kung tatanungin kayo, bakit hindi ka pa nagliligpit? Nandiyan pa yung Christmas tree. May storya yan, for sure. Di ba? Or, I'm sure, yung karamihan sa atin ngayon, inuubos pa rin yung mga cookies na regalo sa atin ng Pasko. Di ba? Binabaon nyo pa rin sa trabaho, yung mga bigay sa inyo ng mga pagkain. Di ba? Lahat yan ay may storya. And if we're talking about unshakable faith, ngayong taon na ito, di ba? Ngayong taon na ito, ano magiging storya ng ating unshakable faith? Di ba? Ano magiging storya? How will God shape, di ba, the stories of our life this year? Kasi si Abraham, kung sa ibang tao yan,
Di ba? Maaring walang kabuluhan yung bituin at buhangin. Di ba? For other people, okay, wala lang. I see the stars at night, okay. Pero para kay Abraham, iba yung dating nun. Di ba? Iba yung significance nun. Bakit? Kasi may istorya. Di ba? Kaya ngayong hapon na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Di ba? Ang bituin at buhangin. At kung alam po natin, ang mga bagay sa ating buhay, di ba? Yung mga storya sa buhay natin, nagiging significant lang siya a lot of times dahil sa mga kasama natin. Di ba? Maaring meron kang gamit sa bahay ngayon na bigay pa nung lolo mo, na pinasa sa magulang mo, na ngayon nasa iyo. Di ba? Kaya siya significant, kaya siya may istorya. Right? It's not on the object itself. Tama? Hindi dun sa bagay na yon, pero dun sa storya at dun sa mga tao na nakasama mo. Dun sa, kung anumang storya yan. For Abraham, hindi ito dahil sa bituin at buhangin. Ano ang nagbibigay buhay dun sa bituin at buhangin na yon? Kung sino yung nagbigay ng pangako sa kanya. Di ba? Kaya nga, di ba, yun ang sinasabi natin, kahit si Pastor Giselle, yun yung sinasabi niya, na yung ating pananampalataya, hindi naman dun sa ating pananampalataya eh. Di ba? Ano nagbibigay buhay sa ating pananampalataya? Kung sino yung nangako. Saan nakaangkla yung ating pananampalataya? Amen? Kaya, ngayong hapong ito, along those lines, we're gonna talk about that. Di ba? Ano yung inyong ano yung mga bituin at buhangin sa buhay nyo? Diba? Ano mga bagay ang parang pinakita sa inyo ng Panginoon na personal sa inyo? Diba? Personal sa inyo na hindi maintindihan marahil ng ibang tao, pero ikaw, alam mo yung ibig sabihin niya. Diba? Nung panahon pong yun, si Abraham, wala naman siyang binabasang Biblia. Wala. Wala pang Biblia nung panahon na yon. Anong pinanghahawakan niya? Yung salita na natanggap niya mismo sa Panginoon. Kaya yung sinabi sa kanya, di ba na ganyan na magiging karami ang iyong mga descendants, that's a direct word from the Lord. Kung isasalin natin ngayon sa ating sitwasyon, meron na tayong Biblia. Di ba? Meron na tayong pwedeng puntahan at tignan natin, di ba? Panginoon, mangungusap ka nga sa akin. Di ba? Anong salita ang pwede kong panghawakan? Right? That's why we're able to have unshakable faith. Sige. Basahin ko po sa inyo, Hebrews 11:6. Yan. Ito yung binasa rin ni Pastor Giselle kanita. Hebrews 11:6. Yan. In Tagalog. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Diba? Kilala ba natin ang nabigay ng pangako? Kilala ba natin kung sino ang ating sinasamba? Kilala ba natin bakit tayo pupunta on a Sunday? Bakit tuwing linggo, kailangan nasa simbahan ako? Kilala ba natin kung sino ang ating pinupuntahan? Yun po ang mas pagtuunan natin yung pansin. Hindi lang yung akto ng pagpunta sa simbahan, di ba? Dahil living in the Philippines, talagang I would say, we're blessed na meron tayong, religious culture, di ba? Pero, to take it further, bakit natin ginagawa ang ating mga ginagawa? Di po ba? Bakit tayo pumunta ng Sunday? Bakit? Dahil kilalanin natin kung sino ang ating Diyos. Amen? Kilala ni Abraham kung sino ang nagbigay ng pangakong yun. Diba? Kilala ni Abraham kung sino yun ang usap sa kanya. Kilala ni Abraham na, sinabi ng Panginoon na yung mga bituin daw sa langit, ganun karami yung magiging descendants ko. Yung mga buhangin daw sa seashore, ganun kadami daw. Ano nagbibigay buhay dun sa mga analogy na yon? Yung nangako. Amen? Kaya yung hapon ito, 3 bagay lang po. Bigyan ko kayo ng 3 bagay na makakatulong sa atin sa ating mga storya o testimony. Diba?
We all want to have a testimony this year. Amen? Ang unshakable faith, hindi ito makikita pag nandyan na. Di ba? Halimbawa, okay, hawak ko na yung pinagdadasal ko. Okay, meron ako unshakable faith. A lot of times, saan po natin ma-exercise yung unshakable faith? Pag wala pa. Di ba? Pag wala pa. Habang ikaw ay naniniwala pa. Habang bituin at buhangin pa lang. Di ba? Habang nakatingin ka pa lang. Ay, hindi, ito yung pinangako ng Panginoon sa akin eh. Doon yung unshakable faith. Di ba? Hindi na, okay na, nasa akin na eh. Di ba? May bago na akong bahay, okay, may bago na akong kotse, which is good. Pero, a lot of times, hindi po doon sa posisyon na yon may exercise ang unshakable faith. Diba? Kaya, kung kilala natin kung sino yung nagbigay ng pangako, kahit nasan man tayo, either feeling mo, ang layo mo pa, feeling mo, ang lapit mo na, or nandun ka na, what really matters is, kilala ko kung sino yung nangako Diba? Kilala ko kung sino yung nagbigay ng pangako That is the essence of unshakable faith. Amen? Dito pong past week, maaaring may ilan sa inyo na nakasama. So we had our revival week. At bawat araw po, merong salita na kumaga doon nag-revolve yung mga prayers, yung declarations and all of that. So, I want to build on that. Just the 3 things na binigay sa atin ng ating mga pastor. Na unang-una, number 1, when it comes to our unshakable faith, diba? From now until makuha mo na or andyan na yung pinagdadasal mo, ano yung 3 bagay na ating dapat pagbulay-bulayan? Diba? Number 1, ano ang iyong nakikita? Seeing. Diba? Ano yung nakikita mo? Kung kilala ko ang Diyos, anong aking nakikita? Diba? Kung kilala ko kung sino yung nangako, kung kilala ko kung sino yung nagbigay ng, diba, ng mga pangako, sino yung nagmamahal sa akin, then ano yung nakikita ko? Tinitignan ko ba ang gustong ipakita ng Panginoon sa akin? Very powerful analogy po dun sa binasa natin kanina na balikan natin sa Genesis 15, verse 5. Sabi ni Yahweh kay Abraham, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit. Diba? Anong pwede natin makuha doon? Dinala siya sa labas. Bakit? Dahil minsan, masyado na tayong nakafocus sa ating, siguro pang araw-araw na problema, diba? Yung palagi yung pinagdadaanan. Diba? Makita mo yung mga kailangang ayusin sa bahay mo. Diba? Palaging gano'n na lang. Baka minsan, kailangan nating lumabas. Literal man yan. Diba? Or, a different state of mind. Diba? Lumabas ka sa normal mong reaction. Diba? Pag dumating yung bill, nako, ito na naman, kukulangin na naman ako. Yung ba yung normal natin nakikita? O kailangan natin lumabas doon? Diba? Kailangan nating, ibahin naman natin na pag dumating yung bill, anong sabihin mo? Okay, Panginoon, walang imposible sa'yo. Diba? Panginoon, alam ko, nakikita mo to. Diba? Ang pananampalataya ko ay nasa iyo. Minsan, kailangan nating lumabas dun sa ating normal na kalalagayan. Bakit? Dahil kailangan natin makakita ng gusto niya makita. Diba? Kailangan natin makita kung ano yung gusto niyang ipakita sa atin. Sabi po sa Micah 6:8, basahin ko po ito sa Tagalog. Micah 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano po ang importante doon? Sabi dyan, pinakita na or itinuro na ng Panginoon. Diba? Kung ano ang mabuti. In English, He has shown you what is good. May mga bagay na pinakita na sa atin ng Panginoon, pero ang tanong, tinitignan ko ba? Diba? Tinitignan ko ba? May mga bagay na maaaring nakita mo na dati, pero binabalikan mo ba? Diba? Maaaring nandito ka ngayon, at yung solusyon sa iyong
Pero problema, napakita na pala sa'yo ng Panginoon dati na ito yung gawin mo. Pero for some reason, baka, di ba, tayo as human beings, hindi ganyan Panginoon eh. Di ba? Hindi ganyan eh. Dapat ganito. Kailangan natin lumabas. Di ba? Kailangan natin lumabas. Bakit? Dahil ang Panginoon palaging may pinapakita sa atin. If we want to have unshakable faith, kailangan nating isipin, di ba? What am I seeing? Ano ba nakikita ko? Mga awit 16 verse 8. Psalm 16:8. Panginoon, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Diba? Ang Panginoon ba ay palagi nating nasa isip? Bakit? Kung siya ay palaging nasa isip natin, yung ating nakikita, for sure, in line din sa gusto niyo ipakita sa atin. Amen? So yun po ang una. Pangalawa. So una, anong ating nakikita? Pangalawa, siyempre, ano naman ang ating naririnig? Diba? Our hearing. Anong ating naririnig? Kung kilala ko ang Diyos, kung alam ko kung sino siya, kung alam ko kung ano ang nature niya, ano ang aking pinapakinggan? Diba? Ano ang aking pinapakinggan? At nung nagpe-prepare po ako dito, naalala ko, meron po akong lolo. Yung lolo ko nabuhay pa hanggang ngayon. Isa na lang siya. He is, ilang taon na si lolo? 89. Yan. Ito tong lolo kong to, he's a character. Yun ang pwede kong maging definition sa kanya. Dahil before pa, nung una, siguro mga high school ako noon, palagi ko siya nakakausap, or high school or college, palagi ko siya nakakausap. Kasi itong lolo kong to, ang dami itong alam sa history, sa current events, yan. Madami siyang alam. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, yung nalaman niya, pero madami siyang alam. At yung mga kinukwento niya sa akin, iba sa mga napag-aralan ko sa school, kung ano yung sinasabi ng teacher, di ba? So, syempre, hindi ko pwedeng sabihin dito kung ano yung mga yon. For example, when it comes to, martial law, yung mga ganyan, mga politiko. So, gusto ko siyang pinapakinggan, mga ganyan. Pero wag mong sasabihin sa kanya na, hindi, di ba, ganito yung nangyari dyan. Hindi. He is set on what he believes. Alam niya kung anong tinatayuan niya. Talagang iba yung, kaya nga, talagang when it comes to believing, iba talaga yung believing niya. Di ba? Hindi ko alam kung saan niya narinig yun, pero he stood by it. Di ba? He stood by it. For us, kung kilala natin ang Panginoon, are we standing by kung ano yung naririnig natin? From church, di ba? From our pastors, from the Word. Or, baka meron tayong mga pinapakinggan na hindi naman natin kailangan, hindi nakakatulong sa ating unshakable, di ba? Kung gusto natin ang unshakable faith this year, merong mga bagay na hindi na natin kailangan pakinggan. Di ba? Merong mga, siguro may mga, kahit nga mga kanta di ba? Minsan may mga kanta na, minsan, baka hindi natin kailangan pakinggan. Bakit? Because I'm believing for this Di ba? I want to have unshakable faith this year. So ano ang ating pinapakinggan? Meron example po sa Matthew 9, verse 24 to 25. Ito ay si Jesus. And very particular dito kasi it's one of the miracles na ginawa niya. Pero mayroon siyang isang ginawa dito na pwede nating pagkakitaan ng lesson. Basahin natin, verse 24. Sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi pa tayong bata, natutulog lamang. At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay pinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Very specific siya dahil si Jesus, di ba, all throughout the Bible, all throughout the New Testament, nakikita naman natin na kaya niya magpagaling. Di ba? Kaya niya. With a word, with a touch, kaya niya magpagaling. Pero dito sa instance na to, pinalabas niya yung ibang tao dun sa bahay. Pinalabas niya.
Di ba? Sabi dyan, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Nang mapalabas na ang mga tao, tsaka siya pumasok. And that's where he performed the miracle. Di ba bakit ganun? Bakit? Di ba si Jesus, kaya naman niyang gawin kahit ano? Pero in this instance, madaming mga voices doon sa lugar na yon na hindi, siguro inisip na Jesus, hindi ko kailangan yan. Di ba? Hindi ko kailangan ng doubt or unbelief. Di ba? So pinalabas niya. Pinalabas niya yung mga tao na nandun. And healing took place. Right? Sa ating buhay ngayon, di ba? In the year of unshakable faith, in the year na, oh Panginoon, itong pinapaniwalaan ko, kilala kita. And I'm gonna believe you. Meron ba tayong mga kailangang palabasin sa ating naririnig? Maaring meron tayong mga, or, di ba? Hindi ko naman, I'm not pointing at anyone, pero baka may mga tao na medyo less and less natin pakinggan. Di ba? Baka may mga voices sa ating buhay na hindi natin masyadong kailangang pag nilay-nilayan yung sinasabi sa atin. Bakit? Kasi it's not adding to our faith. Right? It's not adding to kung saan man tayo gustong dalhin ng Panginoon. Amen? Si Jesus, kung si Jesus nga, di ba, in this instance, alam niya yung importansya ng mga naririnig sa paligid. Di ba? Alam niya yung environment. Alam niya yung importance na environment matters. Right? Kung gusto natin, ako personally, if I want to have unshakable faith this year, then yung aking environment, yung aking kapaligiran, ay importante din. Especially kung ano yung aking naririnig. Amen? So, tanungin ko kayo, sa dami ng ingay sa paligid, naririnig pa ba natin ang kanyang boses? Naririnig pa ba natin ang kanyang sinasabi sa araw-araw? Diba? Naririnig pa ba natin kung ano yung sinasabi ng kanyang salita? And this maaring hindi ito noise na physical. Maaring ito ay minsan noise na ang dami mong iniisip. Diba? Naranasan nyo na ba yun na minsan you're so parang clouded na, confused ka na, pag nagbabasa ka ng Bible, diba, parang hindi ka makafocus, walang dumadating sa'yo. Diba? Minsan nangyayari yun. Anong kailangan natin gawin? Patahimikin. Palabasin. Diba? Palabasin yung mga maiingay sa ating isipan. Diba? Bakit? Importante ang ating naririnig. Ito rin, may isang example na binasa nito ring Revival Week. At ito ay sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 3. Sige, iyaano ko lang po. I'm gonna shorten it. Pero si Samuel kasi ay naninirahan siya sa templo. Yan. Si Eli, yung parang high priest nung time na yon. At itong instance na to, gabi. And si Samuel ay natutulog. Simulan natin sa verse 4. O verse 3. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo kung saan naroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya ay tinawag ni Yahweh. Yahweh. Yan. Parang kanta yun. Yahweh. Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na uli. At nangyari to 3 times. So, forward tayo sa verse 8. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli. At sinabi, narinig ko pong tinatawag niyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli, kapag narinig mo pang tinawag ka, ganitong sabihin mo, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muling tinawag. Samuel, Samuel, sumagot siya, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Maaring minsan or hindi ko alam kung nasabi na ba natin yon sa Panginoon.
Diba? Nasabi naman natin yun sa Panginoon na, Panginoon, magsalita ka. Nakikinig ako. Minsan, diba, kahit ako, I'm guilty of it, na minsan ina-assume ko na lang na, oh Lord, magsasalita ka naman, di ba? Pero minsan, kailangan natin maging ready din eh. Di ba? Personally, it's our personal decision na, Panginoon, magsalita ka. Nakikinig ako. Diba? Panginoon, magsalita ka. Nakikinig ang iyong lingkod. I believe na pag gano'n ang ating panalangin sa Kanya, makakarinig talaga tayo. Amen? At huwag tayong magulat, di ba, na, Panginoon, ikaw ba yun? Di ba? Ikaw ba yun, God? Or ako lang ba yun? Sinabi mo na nga di ba, na magsalita ka. Nakikinig ako. Kung kilala natin siya, pinapakinggan ba natin ang boses niya? Diba? Babalik tayo sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. At ito, just a side note. Diba? Nung ako born again na ako dati, pero may mga panahon na I'm not walking with God. And ito yung isa kong fear na, ayoko makarinig sa Panginoon, baka tawagin niya ako sa Africa eh. Diba? Ayoko kasi baka sabihin niya sa akin, mag-preach ka sa classmates mo. Di ba? Minsan may ganong, di ba, it's an irrelevant fear. Pero, kung kilala mo naman, kung sino yung tumatawag sa'yo, di ba, hindi ka ganong fear, di ba? Na, siyempre, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Di ba? At kung may ipapagawa man sa'yo ang Panginoon, it's going to be out of a desire. Hindi niya ibibigay sa'yo na, ito, gawin mo to, ayaw mo naman. It's going to be a desire that would come from your heart. Amen? Hindi ko alam kung para kanino yun. Pero huwag tayong matakot na sabihin sa Panginoon na, salita ka. Ako'y nakikinig. Amen? Pangatlo, una, siyempre ang ating nakikita, our seeing. Pangalawa, our hearing, ang ating naririnig. At siyempre, pangatlo, if we want to have unshakable faith, lalabas ito sa ating sinasabi. Diba? The words that are coming out of our mouth. A lot of times, dito makikita, diba, na ako ba yung naniniwala? Kilala ko ba kung sino yung aking sinasamba? O hindi? A lot of times, nakikita ito sa ating sinasabi. Sabi sa Isaiah 55, verse 10 to 11, ang ulan at yelo na bumabaksak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga. At nagbibigay ng butil na panghasit at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparan nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ang Panginoon na po mismo ang nagsabi na ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga salita na dinedeclare, hindi ito babalik sa kanya na hindi nagagawa kung ano yung purpose. So anong ating part? What's our part in all of this? Kunin natin ang kanyang salita. Let's declare it. Bakit? Anong sinabi dito sa promise na ito? Hindi daw babalik sa kanya without accomplishing its purpose. So what's our part in all of this? Let's declare. Amen? Sambitin natin ang salita ng Panginoon. At bago natin sambitin, syempre, kailangan muna nating alamin. Ano ba yung sinabi niya? Diba? Tungkol sa sitwasyon na ito. Ano ba yung sinabi niya? Okay, meron akong nararamdaman ngayon na medyo hindi maganda. Ano yung sinabi niya tungkol sa aking healing? Diba? Yung mga, maaaring nandito ka ngayon, yung pamilya mo medyo hindi, diba, medyo watak-watak. Ano yung sinabi ng Panginoon tungkol sa sitwasyon na yan? Diba? Andito ka ngayon, nangangailangan ka. Diba? Medyo gipit ngayong 2025. Ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa sitwasyon na yan? Alamin natin yun, paniwalaan natin, at yun ay ating sambitin. Let's declare it. Amen? At ang kapangyarihan, hindi naman dun sa repetition Ang kapangyarihan ay nasaan? Dahil naniniwala tayo na ang nangako, siya ay Diyos.
Dahil ang faith ko, nandun. Sa Diyos ko. Diba? Ang faith ko is not because, ang dami kong alam na verse eh. Diba? Kabisado ko yung mga verse eh. So, for sure, gagalaw ang Panginoon. Diba? That's not where my faith is at. My faith, ang aking pananampalataya, ito ay nagiging unshakable, hindi dahil magaling ako. Hindi dahil you are a perfect Christian. Bakit? Dahil we have a perfect God. That's why our faith is unshakable. Gumagalaw ang Panginoon ayon sa kanyang salita. Hindi siya gumagalaw dahil napakabait ko. O dahil, ginagawa ko ito para sa iyo, Panginoon, ha? Nandito ako sa church. Lord, 3 linggo na. Nagsisimba ako. So talagang alam ko, gagawin mo. Gagawin mo itong aking pinapanalangin. Hindi. Gumagalaw ang Panginoon dahil sa kanyang salita. Amen? At tayo ba ay nakatingin sa Kanya? Tayo ba ay nakatingin sa Kanya? Diba? Tayo ba ay, is our focus on God? Is our focus on the one who promised? O dun sa aking pagsunod? Diba? Kung tinitignan ko ang aking sarili na, okay, nagkamali ako, today, I'm a good Christian, kaya lang, kinabukasan, medyo nagkasala ako. So, back to zero na naman. Pero ang good news there, it's all on Him. Amen? It's on who I believe. Dahil alam ko na ang tumawag sa akin, siya ay Diyos. That He is. Sabi nga sa English, faith, ang ating pananampalataya, it pleases God. Pero hindi ito pananampalataya na nakatingin tayo sa ating sarili. Ito ay pananampalataya dahil kilala natin siya. Siya na tumawag sa akin. Amen? Kaya, ngayong hapon na ito, lahat naman tayo eh. Lahat tayo, maaaring nakatingin ka pa rin sa bituin at buhangin. Bakit? You're still believing. Di ba? There are still things na hinihintay mo pa. There are still things na, Lord, okay, medyo matagal na, pero alam ko, pinangako mo to eh. Diba? Medyo ramdam ko pa rin, pero sabi mo, healed na ako eh. Diba? Medyo nagkukulang pa rin ako medyo hindi pa rin ako makapagbigay, pero Panginoon, sabi mo, mag-tithe. Sige. Pero yung bituin at buhangin, wala doon ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay nandun pa rin sa nangako. Sa nagbigay ng pangako sa atin. Ang nagsabi kay Abraham na, tumingin ka. Tignan mo mga bituin. Ganyang kadami magiging lahi mo. Kaya yung hapon na ito, paring nandito ka at meron pangako ang Panginoon sa'yo. May sinabi sa'yo before. Meron kang na-receive na word. Dati pa. And you're still waiting. Naghihintay ka pa din. Kapatid, wala dun sa pangako ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay nandun sa nangako. Bakit? Kung sino yung nangako, siya yung nagbibigay buhay dun sa pangako. At kung kilala natin na, teka, ang Diyos kasi, mabuti siya eh. Diba? Baka, okay Lord, matagal na pero dahil alam ko mabuti ka, baka may tinuturo ka pa sa akin. Diba? Hindi ka magiging mabilis na sabihin na, hindi totoo yan. Bakit? Kasi kilala mo siya. Kilala mo siya. Let's all bow our heads and close our eyes. Alam niyo po, sa taon na ito, unshakable faith. Unshakable faith. We're gonna pray a prayer. Pagdadasal ko po kayo, kasama ako, syempre, na ang ating focus ay magiging sa Kanya lang. Hindi sa ating pagsunod sa Kanya, pero sa Kanya lamang. Hindi sa aking good works, hindi sa aking pagbibigay, ang ating focus, ang ating pananampalataya ay sa Kanya lang. Dahil siyang tumawag sa atin. Kaya Panginoon, salamat sa oras na ito. Kilala mo, Panginoon, kung sino ang
Kung sino nandito ngayong hapon na ito, nanonood online, nandito on-site. At alam mo, Panginoon, ang aming mga storya. Alam mo ang aming mga journey. Alam mo, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan. At alam mo rin, Panginoon, ang mga pangako na binigay mo individually or as a family. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, we are making a decision. We're making a step. Na hindi kami, we're not gonna be stuck na tumingin na lang sa bituin at buhangin. Pero titingin kami, Panginoon, sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay ng pangako. Dahil ikaw, nasa iyo, Panginoon, katuparan na yun. Katuparan ng aming mga tinatayuan na iyong salita. Kaya panalangin ko ngayong hapon na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng courage, bigyan mo kami ng lakas na tumingin sa iyo. Salamat, Panginoon. Yun ang aming kailangan gawin. Tumingin kay Jesus at tumingin sa iyo, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. At bago po tayo magwakas, syempre, we are talking about, okay, kilala ko ang Panginoon, kung sino ang nangako, siya ay faithful, di ba? Kilala ba natin siya? And you might be here, at maaaring hindi ka pa, di ba, parang, okay, saan ako magsa-start? Masasabi ko ba na kilala ko ang Panginoon pag nag-church ako? O pag nagdadasal ako, okay, kilala ko na ba ang Panginoon noon? Lahat po ito ay nagsisimula sa isang desisyon. Isang desisyon na tanggapin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Dahil it's only through Jesus na we can have access to God. It's only sa ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya ako nandito ka ngayon, whether you're watching online o nandito ka on-site, at wala ka pang matandaan na instant sa buhay mo, na pinanalangin mo, na tanggapin si Jesus sa iyong puso, ito ay para sa iyo. Lahat po kami, ginawa namin ito. Na tinanggap namin si Jesus sa aming puso, siya ay mamuhay sa aming buhay. Ito yung tinatawag natin na prayer of salvation. So with everyone's eyes closed again, every head bowed, kung ikaw yun, kapatid, at gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, na siya ay mamuhay sa iyo, sa iyong buhay, at meron kang maging relationship to our God, sambitin mo lang ang panalangin ito. And for those who pray this prayer, let's pray it as an encouragement for those who are praying it for the first time. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita at ang iyong ginawa sa krus. Ngayong hapon na ito, ikaw ay mamuhay sa aking puso, ikaw ay maghari sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Diba? Ganun lang po yun. At if that's your first time to pray that prayer, gusto po namin makausap kayo. Gusto namin kayong bigyan ng Bible. After the service, kanan nyo lang po, meron po doong Next Steps Lounge. And pwede ko yung pumunta doon. Sabihin nyo lang na first time kong ipanalangin yung prayer na yun. And we have people there who want to journey with you. Diba? Who want to guide you in this new relationship you have with Jesus. Amen? Salamat po. Di pa po tayo tapos. Panoorin po natin ang video na ito.